Ah, alam na galawang eleksyon ng mga 'yan, zero vote na 'yan, tama. And then from Joey Lau, lakas mag-Senate hearing sa fake news, ngayon inimbitahan ng HOR, natakot ginamit pa si Cheese. Itinanggi naman ni Cheese ang sinabi, tama, 'di ba? Ang kung di ako nagkakamali, reply niya roon, natatakot siya because the, Makabayan Black will gang him up. Pagtutulong-tulungan siya. Kaya ang tanong niya, "Sino ba nag-file ng resolusyon na 'yan?" O di sagot nito ni Akla na, "Yes, I did. I filed the resolution." Ngayon, sino po ba yung duwag sa kanilang dalawa? Ito po bang tunay na obvious na Akla o itong, dating general? 'Di ba? Kung tutuusin, kung tutuusin dapat po mahiya sila. Bakit kanyo? Kanino sila dapat mahiya? Aba, mahiya po sila dapat sa taong ito, mahiya sila rito. Teka, kung hindi sila tinutubuan pa ng hiya, dito sila mahiya. Wait a second, come on. Eto, dito ho sila dapat mahiya. Yan. Diyan ho dapat mahiya etong si dating Pangulong Duterte at saka etong si Senator Bato de la Rosa. Diyan, mahiya sila kay Pinoy. Bakit? Aba, hindi ba tinatawag dati yan na bakla, panot, di ba? Ngayon, sino ba yung mukhang bakla? Sino ba yung mukhang duwag? Si Pinoy, hinarap niya yung mga nag-aakusa sa kanya. Oh. Di ba ano mga akusasyon sa kanya? Wala siyang excuse. Sabi nga nung isang nabasa ko sa comment bakit hindi na lang mga abogado ni Pinoy ang pinadalo? Alam niyo naman sa Senado at sa Kongreso, bawal ang mga abogado. Bakit? Hindi naman po kasi sila yung mayroong first hand in knowledge doon sa issue eh. 'Di ba? Hindi naman sila yung iniimbestigahan. Then what is the role of lawyers? Bakit inaalaw na makasama ng resource person? Well, yung pangtrabaho ng lawyer is to protect, is to ensure that their client's rights against self-incrimination ay maprotektahan ito. Mamaya sinabi, "Oh, 'wag mo sabihin na hindi ka pumatay pag nagagalit ka." Siyempre pumapatay ako, nagagalit ako, galit ako eh. O di ikaw yung pumatay dun sa tao na 'to. 'Di ba? Yung mga gano'n, na ita-trap yung tao. Oo. Yun lang yung trabaho nila. Pero hindi sila yung puwedeng, on behalf of my client, katulad nung gusto mangyari ng mga kampo ni Kibuloy. Nagpadala ng abogado sa Kongreso, tapos si abogado yung sasagot. Ang ginawa ng Kongreso, sinabihan na hindi po namin puwedeng pagsalitain, entertain ng abogado kasi hindi niyo naman alam yung nangyari. Tama, 'di ba gano'n din sa Senado? Hmm. Eto hindi katulad ni ano, Gloria Arroyo pumunta na 'di ba na nagpaawa sa taong bayan, hinarap yung kaso kasi no choice, 'di ba? Pero naka-wheelchair, tapos may brace sa leeg, oh. And then in one video, nangyang 'yan, pagkatingin niya yata wala na yung camera, tinanggal lang yung oh, siya sige. Eto sabi ni ano, Makoy, "Hinarap ni De Lima at Trillanes sa mga akusasyon sa kanila, pero mga Duterte et al. Bahagang buntot." Ito nga yung tanong, bakit ayaw nilang harapin ang kaso? 'Di ba? Ba't hindi harapin? Ito po yung sagot doon. Tingnan niyo kapag diyan po sa Kongreso o sa Senado, diretsahan po yung mga tanong doon. 'Di ba, Argo? Rektahan ng tanong, rektahan dapat ang sagot. Kung hindi, maano ka, baka ma-contempt, ma-cite in contempt at makulong pa. Pero bakit po sa korte, ang gusto, doon naharapin daw? Diyos ko, nangyari na po yan. Sinampahan ni Franz Castro ng demanda. Sino humarap? Hindi rin naman hinarap si Franz Castro eh. 'Di ba? Walang instance na hinarap si Franz Castro sa piskalya. Sinong humarap? Mga abogado hanggang sa na-dismiss. 'Di ba? Kahit na-dismiss yun, pinagtatawanan pa rin siya ron nila Franz Castro eh. Bakit kanyo? Napatunayan nila na takot talagang humarap. 'Di ba? So ganun din yan. Hindi rin niya haharapin yan. Abogado rin yung pahaharapin. At dahil sa lakas ng impluensya, dismiss ang mga kaso. Hihintayin lang nila na ano yan, na kung hindi matanggal sa pwesto si PBBM, hihintayin lang nila na
gumive up na ang ICC at in-apply na yung principle of complementarity. Pagkatapos doon na wala na, hindi na sumali ang ICC, wala ng jurisdiction talaga, binitiwan na yung kaso nila, ang mangyayari ngayon, i-dismiss lang ng korte. Bakit? Dahil sa lakas ng impluensya. Siyempre, matatakot din yung judge. Oo. Ay, nako. No, gamit na gamit ang social media kasi alam nila linlangin ng tao sa SOCMED. Yeah, I agree. Utos daw ni Cheese na huwag pumunta, sabi ni Bato sa interview. Yun na nga eh, di ba? Sabi niya, utos daw ni Cheese Escudero. And then later on, hindi naman pala utos ni Cheese Escudero. Oh. Ito yung kinatatakutan niya eh. Teka ha, pakita ko sa inyo. Dito siya natatakot eh. Yan. Diyan siya natatakot. Sabi ni Bato, kasi ang tanong niya, ito, sabi niya ha, I receive information na talagang ayaw niya ring pumunta si Daddy Dig. Sabi niya sinuna, wala naman akong problema harapin sila. Mapipilitan talaga akong humarap kapag humarap si dating Pangulong Duterte. Sabi niya. Kumbaga pagtatanggol niya doon ganyan. Tama naman 'yun, 'di ba? Sabi niya. Kaya lang, he got the information na talagang ayaw ring pumunta ni Digong. So, case closed na. What? Case closed agad? Dahil lang hindi sumipot? Tingnan mo naman, ano ba talaga, pulis ba investigador ba talaga dati ito si Bato de la Rosa? 'Di ba? Dahil ayaw pumunta ni Duterte, case closed na. Are you the investigator? Senator Bato de la Rosa. Isa ka po sa resource person ng pag-iimbestiga ng Kongreso. Hindi ikaw ang magsasabi kung case closed na, 'di ba? At dahil daw po case closed na, hindi talaga ako pupunta. Ano ba naman 'to, Senator Bato? Ba't ka naman ganyan mag-isip, 'di ba? Hmm, ito pa. Expected naman talaga natin 'yan na kapag ano, no, yung mga lalo na yung mga makakaliwa na mga miyembro ng lower house, eto na naman kayo sa makakaliwa eh, na bentang-benta nung panahon ni Daddy Diggs, 'di ba? O kapag ka kumontra, NPA 'yan. Naalala ko nung nagba-vlog ako eh. Question ko lang si Digong bakit hindi pinapayagan ng DOH natin ang ivermectin. Sabi ng mga ano, NPA ka, no? NPA ka, sabi agad sa comment section ng mga TTS. Kaya sabi ko noon eh, hindi ba kayo nag-iisip? Sabi ko, nagtatanong lang naman ako. Kasi nasubukan ko at gumana sa akin. At maraming testimonies sa SOCMED na gumana sa kanila. 'Di ba? And then later on, pinayagan. Pero minomodify from 15 milligrams, ginagawa na lang na kalahati or 5 milligrams or 7 milligrams, 'di ba? Para daw kasi masyadong mataas para sa tao. My God. Kaya sabi rito expected naman talaga natin 'yan na kapag ano, no, yung mga lalo na yung mga makakaliwa na mga miyembro ng lower house ay siguradong they will be ganging up on me. Sino ang nag-file ng resolution, 'di ba? O ngayon sumagot si Akla. Sabi ni Akla, I did. I filed a resolution. Ako din may tanong. Ako rin may tanong. Sino naman ang dating PNP chief na pumirma sa memorandum circular na naging batayan ng madugo at anti-mahirap na war on drugs? Sagot, yung senador na ayaw sumipot at nagpapalusot. Walang iya namang buhay ito. Parang hindi pinag-iisipan yung pagpapalusot ni Bato de la Rosa. Hmm. 'Di ba? And prior to that, anong ginawa niya nun yung nga yung kay Chis Escudero, eh, 'di ba? Ginamit niya si Chis Escudero. Ang, palusot niya nga, eh, eto, ah, ta's, binuking naman siya nito ni Chis. Loko rin si Chis 'no? Hindi na lang kinonsinte. Ayan, oh.
Ano sabi niya rito? Sabi ko nga, "Bato sinungaling, eh." "Ano ba 'to? Sinungaling." Sabi niya, hiningi ko yung, payo ng, Senate President kung anong gagawin. Sa akin wala akong problema, I can face them anytime. Charot. Ngayon binala niya rito, Chis Escudero sabi niya, "But still, I have to follow the guidance of the Senate President." Ang kanya namang sagot, "No, you don't have to attend." Yun daw sinabi ni Chis. Ngayon naman, wala daw, mapipilitan talaga siyang dumalo, marap. Kapagka dadalo si dating Presidente Duterte. Pero nakatanggap siya ng report na hindi daw talaga magpapakita doon. Kaya, no na din siya, hindi daw talaga siya magpakita. Kasi case closed na, eh. Dahil ayaw magpakita ni Digong? Is that the basis? Come on, dude. Sabihin tuloy ni Tina, "Hey, dude, come on." Eto ngayon, eto naman yung, eto naman yung response ni Senate President Escudero. At eto nga ho, sabi ko nga ba't di na lang kinonsinti. Nilaglag si Bato, sabi niya ha, "Senator Bato has expressed to me his position at this time." Ano ang posisyon ni Bato de la Rosa? Ayaw niyang pumunta, 'di ba? That he is not inclined to attend. Okay. So ano sinabi ni Cheese? "I told him I support him whatever decision he will arrive at regarding this matter, and will always be a vanguard and guard the rights, privileges, and prerogatives of the Senate and members of the Senate." So sino po talaga, 'di ba? Ang talagang ayaw si Bato de la Rosa. Ang ginawa na lang ni Cheese, kinonsinti na lang na, suportahan kita kung anong desisyon mo diyan. Pero hindi niya sinabi na, "No, you don't have to attend." Ano ba naman 'tong ganitong klaseng senador, mga kababayan, 'di ba? Walang iya, oo. 'Pag hindi magawa yung resulta ng trabaho, iiyak. Okey na yung iiyak para sa akin, kaysa naman po sa magtanim ng ebidensya, mas mahirap naman yun, 'di ba? Oo, goodness, Senator Bato de la Rosa ba't naman ganyan, 'di ba? Sabi ni Lito, naranasan ko yung nararamdaman ni Senator Bato. Dati akong investigador at noong ako'y naimbestigahan dahil sa failed coup d'etat, ah, sobra ang nervyos ko at ilang araw bago ako naka-recover. Yun. Buti kayo sir, ilang araw bago naka-recover. Eto, 'di ba? Matagal na matagal nang meron ng, House hearing diyan po sa EJK. May isang buwan na mahigit. Pero ang tagal niyang maka-recover. Again, I congratulate you, 'di ba? Kasi kayo naka-recover kaagad. You're the man. Pero eto si Bato de la Rosa talagang ayaw, eh. Hmm, oh. Matapang lang sila kung may isusubo silang pulis o military, correct. O ano nangyari dun sa mga pumatay, 'di ba? Nahatulan, nakulong. Kamusta na? Nasaan yung Duterte? Nasaan si President Duterte? Napapalit sa puwesto nila? Wala, 'di ba? Wala man lang na kahit na pumunta ng korte na, "Your Honor, I inspired them to do that." Pero hindi ko sila kinukonsinte na nagkamali sila ng pag-intindi. Wala man lang gano'n, eh, 'di ba? Na talaga, oo nga naman. Manenerbyos ba kapagka, "Uy, teka si Argo ba 'yun?" 'Di ba? Sabi ni Cheese. Sabi rito, "Ibang klase ka rin, alam ni Cheese na mali yung sinabi ni Bato. Sabihin loko si Cheese, ba't 'di na lang sumang-ayon? Kung sumang-ayon, titirahin niyo naman, kumampi kay Bato, ibang klase ka rin, sir." My God, ginawa mong literal 'yun, ah? At this point, nang-aasar lang ako. Don't take it seriously, okay? Don't take it seriously. My God, hindi po seryosong, per se na gano'n ang aking ibig sabihin na dapat sumang-ayon na lang. Nang-aasar lang po ako ngayon, okey? Hmm, ba't ako nang-aasar?
Kasi naman tignan niyo naman ang pinagagawa ni Bato de la Rosa. Hindi na lang sabihin po na ayokong dumalo kasi tiyak, bias 'yan. Oo, pagtutulungan lang ako ro'n ng Makabayan Black talagang dudurugin lang ang pagkatao ko, reeleksyonista pa naman ako. 'Di ba, bakit kailangan niya pang gumamit ng kung sino-sinong gagamitin niyang excuse diyaan? 'Yun po yung aking ibig sabihin, okey? Oo, pero hindi ho ba parang, 'di ba, mali naman talaga yung ginawa ni Bato de la Rosa. Kabago-bago yung Senate President nagsinungaling pa siya, ginamit pa niya. Sasabihin niya siguro rito, "Sorry Mr. Senate President, I misunderstood you." Tagalog na nga yun o kahit English imposibleng di niya naiintindihan yun. Hmm. Yeah, that's correct, Doc Mary. It's a sarcasm. Come on, sir. Don't take it literally.